Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys sa topic kong ito, it is very sad for me as a mother. It is a very sad. Isang sanggol na itinapon sa ilog. Naging news ito. Itinapon siya sa ilog sa Laguna. Para sa akin, isa akong ina. Ito yung ayaw kong makita sa mga news, na pinagkaitan ng, pinagkaitan siya na mabuhay. Hindi man niya pinili, pero hindi siya swerte sa sa isang magulang na ipaglalaban ka talaga, Of course, kung itong magulang ito is hindi pa sa kanya, kumbaga, nasa isip ang pagiging isang ina. Like also the documentary, yung napanood kong documentary kay Miss Cara David about 10 years old to 17 years old ay isa ng ina na supposed to be nag-aaral ka pa, supposed to be naglalaro ka pa. Hindi yung ina ka na sa murang edad. Papaano mo maaalagaan, papaano mo magagampanan ang pagiging isang magulang, ikaw nga bata ka pa. Hindi mo pa alam kung papaano mo gagampanan ang pagiging isang ina na ikaw ay isang bata na sa murang edad. May mga kababaihan na nabubuntis sila sa maaga and tinatago lang nila kasi ayaw nilang mapagalitan ng kanilang magulang. So itinatago nila and yung kinalalabasan is nakakagawa sila ng hindi maganda. Yun, minsan tinatapon sa ilog, tinatapon sa kanal, tinatapon sa basura. Yun parang nagtatapon ka lang ng ng hayop. Ang hayop nga binibigyan pa ng shelter. Ito pa kaya na tao to na galing sa sinapupunan mo. So, napakasakit para sa akin bilang isang ina. Hindi ko maisip na magagawa ko ito sa aking anak ko ngayon. No, kasi para sa akin, my child is a big blessing para sa akin. Hindi man kagandahan yung mga na-experience ko sa panganganak, pero para sa akin malaking blessings para sa akin ang aking anak at yung aking mga naranasan. Kasi kung hindi ko yun naranasan, hindi ko makikilala yung Joanne na ngayon. Na kung gaano kalakas. So this topic talaga, hindi ko talaga gusto ang ganitong mga news na mga nakikita ko, mga nababalitaan. Even nga sa lugar namin, marami yung ganito. Mga 10 years old pa lang, nagiging isang ina na sila. Pero ang hindi nila alam, ito lang ang masasabi ko sa mga makakapanood sa video kong ito. Kung teenager ka, dapat isipin mong mabuti, maigi, na hindi maganda ang pagbubuntis ng maaga. Kasi pwede kang mamatay, pwede kang magkasakit. At kasi pag pinasok mo ang ganitong problema, dapat alam mo yung solusyon. At kung ang magulang mo palagi kang sinesermonan, palagi kang pinagagalitan, kasi hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi ibig sabihin ang magulang mo ay kumbaga yung magulang mo is hindi ka mahal, na bakit ikaw na lang palagi ang nakikita. That is normal. That is normal. Sa lahat ng mga magulang, gusto lang nilang protektahan ang kanilang mga anak, yung future ng kanilang mga anak. Kaya nga yung iba sinasabi na hayaan mo na lang sila para maramdaman at maranasan nila ang pagiging isang ina. And boom, doon, pag nagiging isa ng ina, doon na sila nakaka-realize na
tama pa pala si mama. Tama pala si mama. Sana nakinig na lang ako. Sana hindi ko na lang sinuway yung mga utos ng magulang ko. Ganun, nakaka-realize ka sa bandang huli, di ba? So, kailangan talaga sa mga teenager ngayon at sa mga magulang din, yung sex education, nanggagaling yan sa bahay. Tinuturo yan sa bahay. Kasi yung mga anak ninyo, marami ang makakasalamuhan yan paglabas ng bahay ninyo. Hindi ninyo kayang, kumbaga, tawag nito, yung kayang sunod-sunurin yung anak mo kung saan sila pupunta. 'Di ba? Lalo na pag babae. Hindi kasi natin hawak yung kanilang mga buhay. And so, pag ang inyong mga anak may mga knowledge about sex education, alam nila kung ano yung tama at mali. At alam nila yung magiging consequences. As a mother, ako, may anak din ako, 8 years old yung anak ko. Hindi pa siya nasa teenage. Pero I know someday, pupunta din kami dyan. But we are already prepared, everything. Ang sinasabi ko sa anak ko, okay, you are allowed to have friend. But make sure this friend is hindi yung magbibigay sa'yo ng hindi magandang, tawag na ito, yung hindi magandang influence. Hindi ko sinasabi dito na I want to isolate him. No. I want to allow him to experience those. But as a mother, nandyan pa rin ako. Maggagabay pa rin ako sa kanya. So about sex education, you have to teach them. You have to tell them. I know sa Pilipinas, para sa kanila, it's a big taboo. It's a big scandal to talk about it, you know. Na para sa kanila hindi magandang pag-uusap ang ganun. Yun ang ganung topic. No, but mali kayo. Dapat sa age nilang ganyan, tinuturuan mo silang about makipag-sex. No, it is not like that. Yung sex education, it's not only for doing sex. No, yung sex education kasi tinuturuan mo sila dito at tinuturuan mo rin how to avoid abuse. Like for example, sa teacher, nangyayari din yan, yung mga abusive, yung mga inaabuso yung inyong mga anak. Kasi hindi nila alam. Pag tinatouch yung kanilang breast, hindi nila alam na hindi pala yun maganda. Or tinatouch yung kanilang puwet, na hindi nila alam na hindi pala yun maganda. So, papaano nila malalaman na inaabuso na pala sila, 'di ba? So, kailangan mong i-explain. Kailangan mong explain sa inyong anak. Ako, ini-explain ko sa anak ko kahit lalaki yung anak ko. Wala kasing pinipili ngayon yung mga manyakis na mga tao. Mabababae man yung anak mo, mapalalaki man yung anak mo, walang pinipili. Hindi mo kasi alam kung anong tumatakbo sa mga utak nila. So, kailangan mo talagang explain. I always tell that to my son. Sinasabi ko sa kanya, pag may tao na tumahawak sa puwet mo or sa parte ng katawan mo, sabihin mo sa akin. Kasi hindi yun maganda. And you have to tell them na hindi yan maganda. That is abuse. So, sinasabi namin sa anak namin. You know, kasi hindi natin alam. So, dito sa Belgium, pag hindi mo kaya alagaan ang anak mo, like kung teenager ka man or may edad ka naman, na kasi may mga magulang din, may mga babae din na kapapanganak pa lang is nagkakaroon sila ng post-traumatic stress disorder. So, ang ginagawa nila is linalagay nila sa isang box. Sa isang box nilalagay nila para makapag-isip-isip sila. Kasi pag may post-traumatic stress disorder ka, hindi mo yun, yung pag-iisip mo, hindi enough yung pag-iisip mo. And of course, may mga tao din na binabalikan yung kanilang mga baby sa box na yun, pumupunta sila sa loob at claim nila it's because of depression nga sa nangyari, not only for the panganganak but also yung kung partner mo hindi ka
tawag nito, tinakbuhan ka sa responsibilidad. Of course, it's a big responsibility ang pagkakaroon ng anak, 'di ba? May mga ganun talaga. Pero sa mga nangyayari sa Pilipinas talaga, ang mga taong na ginaganyan nila yung kanilang mga nagiging anak is because mga bata pa sila na nagiging ina. So, hindi nila alam kung papaano nila sasabihin sa kanilang magulang na mabuntis ako. Kasi, pag sinabi mo yan sa magulang mo, kasing mga magulang it is very hard to them, but ano pa yung magagawa nila is nandyan na yan, di ba? Di ba? So, sa mga magulang, try to understand their children and try to talk to them. Pwede naman ninyo yan pag-usapan. If yung anak ninyo is nabuntis, bata pa, pag-usapan ninyo kung ano yung plano, kung ba nilang i-keep yung bata at gampanan yung responsibilidad, but they have to think about it first. Kasi syempre, kung nag-aaral ka pa, may mga ambisyon ka pa sa buhay, syempre, hindi yan basta-basta. At dapat pag-usapan ninyo kung sasabihin na ipapaampon ninyo yung bata, dapat maging maging preferred. Napanood ba ninyo yung movie na Juno? Na nabuntis siya ng kanyang boyfriend sa isang contact lang nila nangyari. And then at the end, hindi niya kaya alagaan yung baby kasi pa siya teenage pa siya So, sinabi niya sa kanya, first thing na ginawa niya is naghanap siya ng isang couple na gustong mag-adapt, gustong magkaroon ng baby. So, first na ginawa niya is, kumbaga, tinawagan niya muna, and then bago siya nagsalita sa kanyang father, and sabi niya sa kanyang father, Papa, buntis ako. Pero huwag kayong mag-alala, nakahanap na ako ng couple na mag-aalaga na aarugaan itong anak ko, na tatanggapin nila bilang kanilang anak. And then, at the end kasi ng story, yung adopted parents na magiging magulang is yung babae na lang ang nagpatuloy ng adoption. Pero yung lalaki hindi, kasi hindi pa siya ready. Pero yung babae is gusto talaga niyang magkaanak. And at the end of the movie, I was a little bit cried kasi, as a mother, 9 months mo yan dinala kahit teenager ka pa, dinala mo yan. And then, ibibigay mo, kumbaga, ililit go mo, kasi, alam niya kasi yung consequences Sabi niya, bata pa siya, hindi niya kayang mag-alaga ng baby, kasi nga, hindi pa niya alam kung papaano ang responsibilidad. So, ganun dapat ang mga kabataan ngayon. Kung nabuntis man kayo, hindi alam ng inyong parents ang ganun, dapat kumbaga sabihin ninyo sa inyong magulang, and dapat maging prepared kayo na magagalit yung magulang ninyo, at maging prepared din kayo sa mga mangyayari. And if you choose to keep the child at sabihin ninyo na mabubuhayin ko ito without partner, kung yung boyfriend mo man is ayaw niya ng responsibilidad, but you have to think about it. But as a teenager, pwede ka namang maghanap ng isang mag-aalaga ng iyong anak at yung deserving na couple. Makakahanap kayo niyan basta't hindi illegal, legal na pamamaraan. Pwede kayong lumapit sa isang organization kung gusto ninyong pagkapanganak mo, gusto mong kumbaga ipaampon yung anak mo. Ganun dapat, hindi yung itatapon mo, kasi parang naman yun, 'di ba? Na hindi naman yun deserving ng bata na ganun ang gagawin, 'di ba? Hindi na nga niya pinili na sa sinapupunan mo siya mapunta. Hindi nga niya yun kumbaga hiniling. Ikaw, nagpakasarap ka, tapos nabuntis ka, tapos linuwal mo dito sa mundo, tapos tinapon mo lang. Anong klase yun, 'di ba? May mga
May mga bagay dito sa mundo na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. And until now, I'm 35 years old. Every time when I see news about this kind of news na tinatapon, inaabandona, or minsan binibigay pa sa mga kapitbahay, sa kaibigan, and then afterwards, kung lumaki na yung bata, kukunin na nila. Of course, yung mga nag-alaga for how many years? Let's say 6 years, 7 years. Wala silang karapatan na na kumbaga to keep the child kasi wala silang kasulatan. Yun ang hindi maganda. Yun ang hindi maganda. I know maraming paraan na kung gusto talaga ninyo na kumbaga maging mabuti kayong tao, humanap kayo ng paraan na yung magandang kalalagyan yung anak ninyo. As a teenager, ito ang masasabi ko, as a teenager, kung mabuntis ka man, lumapit ka sa isang organisasyon at sabihin mo na hindi ko ito kayang buhayin kasi nga bata din ako, 10 years old lang ako. And dapat tanggapin mo yung mga sasabihin sa'yo ng mga nakakatanda kasi pinili mo yan. Pero yung importante is fumocus ka sa bata, sa anak mo. Kung yung magandang future na mararanasan na at least mabuhay siya dito sa mundo na hindi mo man siya kayang buhayin, but at least maibigay mo man sa mga taong deserving na makaranas ng pagiging isang ina or pagiging isang magulang, 'di ba? Huwag mong ipagdamot yung anak mo kahit bata ka, pwede kang magdesisyon ng maganda. Kahit nagkaroon ka ng mistake sa buhay mo, pero at least sa anak mo, hindi mo dapat gawin ang ganitong gawain kasi hindi ito maganda. It means na ito palang una, tinapon mo na, how much more sa susunod, 'di ba? Yan ang sinasabing napaka-irresponsible mong ina. Hindi ako perpektong ina. Hindi ako perpektong ina, but I do my best. I do my best to my son. I love my son so much, more than anything. At if ever man na I am in your position, first thing na gagawin ko is I have to tell that to my parents. And if my parents say something about or magalit sila sa akin or ibaon man nila ako sa lupa sa galit nila, tatanggapin ko yun. Kasi pinili ko yung ganito. Ako dapat yung, kumbaga, ako dapat ang masisi dito. Kasi hindi ko pinakinggan yung mga advice ng aking magulang, yung mga sinabi ng aking magulang. So, pwede ka rin makapag-decide ng sarili mo kung ayaw mong gampanan yung tungkulin mo bilang isang ina, but at least gawin mo para sa yung anak na ibigay mo naman lang siya sa ibang tao. Maghanap ka ng yung bang organization na to be legalized yung yung pag-surrender mo sa anak mo. Hindi yung itatapon mo lang sa basura, hindi yung itatapon mo sa ilog ng ganun-ganun na lang. Mga hayop nga binibigyan ng shelter. Ito pa kaya na dugo at laman na galing sa'yo, nagaganunin mo. Sana sa makakapanood nito, sana hipuin ang inyong mga puso at maging maging careful kayo kasi ngayong henerasyong ito, yung mga kabataan sobrang mapupusok. Kumbaga yung decision nila sobrang bilis na hindi nila iniisip ang mangyayari sa hinaharap, 'di ba? Dapat maging maging responsible kayo. Kung ayaw man ninyong gampanan ang pagiging isang ina, pagiging isang batang ina, at least bigyan nyo naman ng karapatan na mabuhay ang inyong magiging anak. Huwag ninyong ipagdamot.
Kung hindi ninyo kaya, wag ninyong ipagdamot. Thank you so much. Sana makakuha kayo ng aral sa aking videong ito. And I feel sad for this baby na yun ang naging kapalaran niya. But in the other hand, deserving pa para sa kanya, maybe in the other life, na sana sa susunod na buhay na paparitok siya sa mundo, sana yung mahanap niya is yung bubuhayin siya at aarugaan, papalakihin, bibigyan ng bubusogin ng pagmamahal. Na sana itong video kong ito makatulong doon sa mga teenager at sa mga magulang din. Thank you so much and God bless us.